Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN News. Tungkol ito sa resulta ng pag-uusap meeting between the Chinese ambassador and Senator Erwin Tulfo. Yung gustong palayasin ng mga Chinese diplomats. O ito, Tulfo on meeting with Chinese envoy. More meetings, less word war. So, salamat naman. At parang ayaw niya na niyang makipag-word war with the Chinese embassy. Senate Foreign Relations Committee Chair Senator Erwin Tulfo on Monday bared an agreement with the Chinese ambassador to hold more diplomatic meetings instead of public word war over the West Philippine Sea. Dapat ganyan. Hindi yung salita kayo ng salita. Walang patutunguhan, kundi ang magiging kawawa ang mga Pilipino nating kababayan sa China nagtatrabaho kung ituloy ninyo yung kanyang world war. Salamat naman. Tulfo met today, kahapon yan. Today with Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan, and Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro in the wake of the world war over the comments and caricature of Chinese President Xi Jinping by Coast Guard official Commodore J. Tariela. Yun talaga ang dahilan bakit nagkaroon ng world war. Itong sobrang, how do I describe it? Sobrang tapang, sobrang pagmamahal sa bayan, sobrang gwapo. Idagdag na natin, di ba? Ang gwapo ni Commodore Tariela. Gwapo, matikas, marangal. Hindi nakagraduate sa BMA. Kung hindi dahil sa isang Commodore Tariela, wala sanang world war. Napag-usapan na nila. Sana hindi na ito mauulit pa, Commodore Tariela. Well, ito ang sabi ni Senator Erwin Tulfo. Well, it was productive. Both of us agreed na open yung continuous diplomatic meetings rather than public discourse. Rather than magbanatan sa on-air, social media, newspaper. Sangayon siya na sana laging ganon, may meeting na lang para to advance further better relations between the Philippines and China. Yes, wag na tayong mag-away, magsilingan kung sa Bisaya. Magkakapitbahay lang tayo Ever since, nagtutulungan na ang China at ang Pilipinas. Malala ko, World War II. Maraming Chinese Filipino-Chinese tumulong, nakipaggera laban sa mga Hapon. Ano pa? Yun na lang, yung Binondo ba yun? Yung Chinatown. The oldest Chinatown in the world is in Binondo. Anong ibig sabihin yan? Matagal nang magkaibigan ang mga Inchik at ang mga Pilipino. Kaya nga, tayong mga Pilipino, marami sa atin ang maraming Chinese blood. Dr. Jose Rizal, I don't know how many % yung Chinese blood niya. Ang aking wife, estimated mga 30% ang Chinese blood dahil yung lola niya, lola side is Chan, apelyido. Kaya ang aking wife, medyo singkit ang mata. Yung una naming apo, may Chinese feature din, singkit din ang mata, na maputi. Ano pa? Yung mayroong sultan from Hulu. Kung ano bang dynasty nun, may mga dynasty sa China, emperor. Yung sultan sa Hulu, naglakbay pumunta ng China to show respect to the Chinese
emperor. Yun. So, tinanggap siya ng Chinese emperor. But, pagbalik, nasa Sulu, namatay yung sultan. Nagkasakit ba sa may isang probinsya sa China, doon siya namatay at napilitan doon na lang inilibing. At maraming mga escorts o kasama ng sultan na doon na lang nanirahan. Kalimutan ko yung province. At ang Chinese government nagpatayo ng memorial marker ng sultan na namatay. Ganon tayo. Ang tagal na nating nakikipagkalakalan with China. Kaya sana hindi na ito maulit. Yung West Philippine Sea na yan na problema, yes, agawan sa teritoryo, wag nating, yes, binubuli tayo ng China. Kailang wala tayong magawa, kundi makipag-usap. Alangan naman natin na girahin natin ang China. Tapos aasa tayo sa tulong sa Amerika. Hindi tayo tutulungan nun. Ang best solution talaga yan is pag-usap, diplomatic meetings para hindi na maulit. O tingnan nyo nangyari panahon ni Tatay Digong. Kahit may arbitral ruling na panalo tayo, atin yung teritoryo na yan whatsoever. Ang galing ng diskarte ni Tatay Digong, nakipagkaibigan pa rin, hindi niya pinilit namin yan. Hindi. Kaibigan, o. Ang mga mangingisda natin, open. Walang mga bawal-bawal. Kalakalan. Dami nating export ng mga produkto, agricultural products sa kanila. Turismo. Ang daming mga Chinese nationals na bumisita sa Pilipinas. That was 2019, bago pandemic. I think around 2 million Chinese nationals. Di nakinabang ang lahat. Yung agawan sa teritoryo, dahan-dahan lang pag-usapan. Hindi yung ikaw, komodor ka, gawin mong caricature yung katatawanan ng mukha ng isang leader na tinitingala, nire-respeto nila doon, talagang So, sana hindi na maulit. Sana wala nang isang general na sobrang tapang, sobrang talino, sobrang, do I call it, na gagawin niyang katatawanan ang mukha ng isang presidente. Sana, never again. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud ang mga hero, lata na kayo. Tungod sa gadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud sa Ginoo nga salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at
mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.